Hello. I am Abby and I'm with Kuya Mark. So, ang random lang ng araw na to. Also, ang random lang din ng podcast na to. Ano bang naisipan namin? So, we have to be um, quiet kasi tulog na yung mga nasa taas. Yes, at napagalitan na kami. Na-call out na rin kami. Anyway, huwag tayo magtinginan. Ayan na, naririnig ko ng yabag. So, ano bang topic na pag-uusapan natin ngayon? What if you overshare something to someone and then you think na they are trustworthy and then eventually parang ano nag-iba kayo ng season, different din ng circle, and then parang meron kang hindi man ma-share, may thoughts ka na share niya ba yun, or is it tama ba that I overshare something or something that I became vulnerable at that person into dito sa specific time, ganon. Sa akin, it's on them na. Kung i-share man nila yon, wala na yun sa'yo. Sa kanila na yun. So, ano't ano man, diba? Kapag na-share man nila yun sa iba, edi, hindi na yun sa'yo. It's on them na. And, yun naman sa I think it's because may nature tayo ng mag-overthink na naiisipin natin na parang, share ba niya yun? Ikukwento ba niya yun sa iba? Ganito, ganyan. Siguro, yun lang yung anong tag dito? Yun nga, it's because yung nature natin to overthink something na possible na mangyari and possible din naman na hindi siya mangyari. So, ayun. I think dun sa let's go back dun sa, nabasa ko nga sa Facebook na, parang do you agree ba? Or do you agree? Or dun sa phrase na sinabi niya, or sa sentence na sinabi niya na ayun, human connection is awkward, messy. Yan. Anong sentiments mo doon? Tapos mo doon? Sa akin, okay lang sa akin. Yun nga, okay lang sa akin mag-share as long as, yun nga, trustworthy yung pagsisharean mo. And kasi nga, sa akin, kapag sinishare mo siya sa isang tao, sa totoo lang ha, mas magaan siya as someone na palaging nag-isolate. Yes, as someone na palaging nag-isolate, mas mabigat ang isang certain na problem kapag sinasolo mo siya. Mas lalong nakakalubog ng pagkatao, mas lalong nakakapag-down sa'yo kapag sinasolo mo yung bagay. Ako kasi as someone nga na mahilig mag-solo or mag-isolate, kasi ang thinking ko kasi doon is, ayokong i-share to sa iba kasi ayokong maging burden sa kanila na parang, oo, hindi ko siya kaya pero ayoko naman din na ipasa sa kanila. Pero, yun yung realization ko din nga as someone nga na nag-isolate na mas magaan siya kapag na-share mo sa iba. Kaya nga sabi nila, di ba, 2 heads are better than 1. I think this podcast is getting good, no? Kasi parang naging personal. While you were talking, I thought about this thing. One time parang nag my day, and sabi doon, when someone overshares with you, it means they are comfortable with you. So, sobrang excited kasi. So, ayun, actually si Kuya Mark, ang number 1 person na lagi akong nag-overshare. Pero, syempre, because I'm super comfortable with him. Tignan mo na, dito na nga siya natutulog. Anyway, another thought ko pa doon, kasi that's a positive part ng pagiging overshare. It means comfortable yung tao sa'yo, kaya siya na-overshare. Like, hindi niya iniisip yung boundaries niya sa sasabihin niya, because dahil nga siya super comfy sa'yo, share niya yun. Pero, meron naman ding thin line about sa, parang, hindi mo naman close yung tao, tapos biglang nag-overshare na parang ang awkward na, dapat ba niya sabihin yun? Like, o diba?
So, natawa kami kasi meron kami naiisip na tao. And, iniisip ko din yung sarili ko. Kaya nga, that's why, parang, nagigilty ako. Ba't ko sinare yun? Parang ganun. Pero, babalik pa rin tayo dun sa first na subject natin na, well, messy, awkward, ang human connection. And then, I think, the point nung sa regret is, siguro, I think, isa to sa iniisip ko na nagiging struggle ko pag ino-overthink ko ang pag-overshare is because kapag nandun na ako sa isang certain season ng buhay ko na okay na ako and tapos na ako doon sa mga pinag-overshare ko and then mamimit ko ulit yung tao and babalik ko doon sa tao, parang nakikringe ako sa old self ko na tapos ang version nila na maisip sa akin is yung moment na nag-overshare ako na ganun yung ugali ko. Tapos sasabihin, kala ko ganda, ganyan ka. Pero, nasa ibang season ka na, nag-grow ka na. Pero, nga no, bakit nga ako nag-overthink sa ganun? Ito naman talaga. You change, you grow. And it's not hypocrisy. It's just life. And, that doesn't, what's that? Butiki. Iba to ng butiki. Wala namang butiki. Ang basto. Okay. Kakat ko yun. Kakat ko yun. So, yun nga. Parang, when you grow, when you change, wala ka na dun sa season kung saan nag-overshare ka. Parang, tapos bigla ma-meet mo yung tao and then, they recognize you as ganun. So, parang, nakikringe ako sa self ko. Bakit ko ba ginawa yun? Tuloy, ganyan. Siguro yun yung struggle. Pero, if hindi ako nag-share sa kanya or the other person sa akin, walang mabubong connection. And I think I don't wanna die with regrets. No, doon sa 8 psychosocial stages ni So I wanna live with integrity and not despair when I grow old in the old age, So, ayun, ikaw ba, kuya? Ano pa bang pwede nating idagdag? Well, to sum it up, I think human connection is messy and awkward, yes. Oversharing is sometimes messy or awkward, but that's human connection. But also, when someone overshares with you, I think let's not jump into conclusion na is awkward, it's gonna be messy, it's gonna be awkward. I think it's a privilege for us na they are oversharing. It means they are maybe comfy sa atin. So, yun naman. I think, yun na lang. Iniisip ko, anong oras na? Bukas, may pasok pa ako sa work. Pero anyway, this is the day. And, I'm gonna keep this moment. I'm gonna upload this. Yeah. Yun, dagdag ko lang din bago tayo mag-end. Wow! Hindi, yun sa, totoo din naman yun na, like, dun sa isang tao na, sabihin natin, let's say na acquaintance natin na napag-share natin ng something dahil nga oversharer tayo. Possible yun talaga na ma-stuck sila dun sa kung paano mo shinare sa kanila yung si self mo before. Possible na ma-stuck sila dun. Kasi nga, hindi mo na sila makakasama or hindi mo na sila nakakasama dun sa present na ikaw. So, possible na maiwan sila dun sa scenario na ito yung shinare niya sa akin, ito yung pakilala niya sa akin before. So, ma-stuck siya dun. Kasi nga, hindi na siya yung kasama mo, hindi na siya nandun, wala na siya dun sa circle mo or wala na siya dun sa present moment kung saan ka ngayon. So, maiiwan talaga siya dun. Pero who cares? I mean, hindi dahil sa bitchesa ko or what. Pero who cares? Kasi nga, people change nga kasi. Wala namang constant. Ang constant lang ay ang change. Diba? So, ayun, parang hayaan mo silang ma-stuck. Parang ganun. Kasi nga, ito yung naririnig ko din sa'yo na parang na-outgrow mo na yung mga person na yun. Kasi nga, iba na yung moment natin sa buhay. Tapos sila na-stuck lang doon sa bagay na yun. Hindi naman natin sinasabi na hindi na rin sila nag-grow, pero na-stuck sila doon. So, ibig sabihin, na-outgrow mo na yung self. Hindi sila actually.
para sa akin is na-outgrow mo yung sa old self mo na naiwan doon sa thought nila. Ibig sabihin, na-outgrow mo na yung sarili mo before. Not necessary na outgrow mo sila kasi syempre lahat naman tayo is nag-grow individually. So sila nag-grow din sila pero na-stuck sila doon sa pagkakilala nila sa'yo kasi yun yung pakilala mo sa kanila before pero wala ka na kasi doon. So na-outgrow mo na si old self. Ayun. I think that's a good point. I think hindi natin na-outgrow yung other person lang. It just, wala na tayo dun sa season na yon. No, I think, it's really another topic na naman. I think, akala ko maganda tayo. Pero yun nga, I believe na sa Ecclesiastes 3:11 na merong season para sa lahat. And, alam mo yun, ang galing lang ni Lord kasi may mga moments na you meet someone and you're in the same season ng buhay nyo. That's why very click kayo and then what you are going through is, ayun. Pero, ang sad doon is dahil nga ang buhay ay tuloy-tuloy. Minsan, yung iba na stuck nasa another na season na dapat, they are still stuck dun sa season na yon kaya they miss yung present season na ino-offer, kung anong ino-offer ng season na that they are in. Like for example, if yun nga, the normal na nangyayari, if you're a father na, syempre, yung season mo na is as a father, syempre, ang buhay mo na is mag-iiba na, ang priorities mo mag-iiba na, hindi na asal binata,